Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo, okay? Tingnan natin, kanino ba tong love reading? Okay, kanino ba tong love reading? Spirit guide. Oops. Oh, the tower ending. May natatapos na relasyon or may mga naguguluhan sa kanilang mga karelasyon. So, parang yung iba sa inyo, medyo nagkakaroon kayo ng hesitation pagdating sa relationship mo ngayon. Kumbaga, nandun naman na parang wino-workout yung relasyon. Pero, mas nakikita ko dito na parang habang binubuo itong relasyon na to, mas padami ng padami yung conflict. Iyan po yung nakikita ko. So, by the way, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. So, meron tayong 10 of Wands. So, sa nakikita ko dito, guys, parang nababurn out na nga kayo dun sa relasyon. Ayun din yung sinabi, oh. Parang, pag sinabi kasing 10 of Wands, guys, may nagtitiis kasi may pamilya. Okay? Or meron kayong mas malalim na dahilan kung bakit kayo nag-i-stay dito sa relasyon na to. Parang kahit hindi na siya, guys, nag-work, parang kahit nakikita mo na parang hindi na siya ganun stable or kung may patutunguhan pa ba, kung ano pa ba yung mangyayari in the near future. Kahit hindi mo na nakikita yung sarili mo na nandoon sa sitwasyon, guys, parang nag-i-stay pa rin, no? Hanggat maaari, parang nag-aantay pa rin. Baka may magbago, baka may magbago naman sa kanya. Sa malinaw nga na nakikita ko, guys, more on pagtitiis siya. Okay? Kasi nag-expect pa kayo na baka may mabago doon sa kapalaran nyo. Sa kapalaran nyo ng person mo. Pero ito, guys, parang sa ngayon kasi yung energy, hindi ko nakikita na ganun kalalim yung problema. I think naipon, no? Sa tagal ng pagsasama, naipon mo yung emosyon na tiniis mo doon sa taong yun. Okay? Kumbaga, naipon siya na parang dala-dala mo lang to, then kung 10 years na kayo, 5 years, or kung ilang taon na kayo, guys, parang ngayon ka sumasabog, no? Wala ko nakikitang mabigat na dahilan na pag-aaway ngayon, eh. Ang mas nakikita ko rito, napuno ka, naipon yung sama ng loob, na parang nandun ka na sa dulo, naubos yung PC mo, sa haba ng pasensya mo. And mas nakikita ko rito na hindi na nga siya, guys, nagiging worth it sa end mo, no? Kahit hindi naman kayo nag-away ngayon, parang mas nakikita mo na malinaw kung ano yung mga mali. Dati kasi puro tama yung nakikita mo, puro kabutihan itong taong to yung nakikita mo. Pero habang tumatagal, nakikita mo na eh. Okay? Nasasabi mo na parang hindi na nga talaga siya worth it. Tingnan natin. Okay, tingnan pa natin, guys. Kanino po itong love reading, spirit guide? Kanino po itong love reading? Okay, the devil. So, guys, ayan o. Parang ano, guys, yung malinaw na nakikita ko dito, pwedeng before, parang nagkaroon ng third party itong person mo. Malaki yung naging pagkakasala niya sa inyo. Then parang never mo naisip na gumante dito sa taong to. Bagkus parang nagpatawad. Diyan yung malinaw na nakikita ko. Yun nga lang, guys, habang lumilipas kasi yung pagsasama na ganon, mas malinaw yung nakikita ko dito na parang ikaw na yung natatempt. May temptation.
Natetempt ka na kasi parang na-realize mo, marami naman pala nagkakagusto sa akin, hindi naman pala ako pangit. Ganon. Parang, ang dami naman palang humahanga sa akin. So, bakit ka nag-i-stay dun sa maling tao? Ba't nag-i-stay ka dun sa taong paulit-ulit ka sinasaktan? Ba't nag-i-stay ka dun sa taong hindi nakikita yung worth mo? So, yan po yung nakikita ko dyan. Parang kaya ka nabu-burnout dito. Then, dumarating pa sa sitwasyon na parang napagseselosan mo siguro or na-insecure ka dun sa family, na parang pag sa kanila, ang bilis ng action ng person mo. Na parang doon may pera yung person mo, na parang meron siyang nakalaan, no? Pero pagdating sa inyo, pagdating sa'yo, pag ikaw yung nangangailangan, lagi sasabihin walang pera, ang dami niyang alibay. So, ramdam mo na parang hindi ikaw yung pinaprioritize. Pagkatapos mong i-prioritize itong taong to, pagkatapos mong mag-focus, pagkatapos mong siya yung pagtuunan mo ng pansin, mas nakikita ko na parang hindi mo na siya masyadong naintindihan, no? Habang tumatagal kasi yung relasyon, guys, nagiging the devil, nagiging toxic. And I think, guys, kahit ngayon, na wala naman talaga kayong pag-aaway, di naman talaga kayo, guys, nagtatalo, parang hinahayaan mo na rin siya. So, di ba yun yung sinasabi ko, guys, mas okay pang nag-aaway kaysa hindi. Kasi, pwede mong questionin yun Parang, bakit hindi na ako inaaway nito? So, ka-questionin mo na parang, hindi dahil binibigyan kanya ng kapayapaan, kundi dahil hindi na siya totally attached. No? So, ganun yung energy na nakikita ko sa inyo. Actually, parang natatempt ka na nga sa iba. And, parang pinababayaan mo na siya sa kung ano yung gusto niya gawin sa buhay niya. Okay, so tingnan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the Fool. Innocence, new beginning, leap of faith, the Fool. So, ito kasi guys, si the Fool is parang new beginning din to, no? And nakikita ko na parang ikaw, nakikita mo yung happiness, hindi sa kahit na kanino, hindi dun sa person mo. Siguro mas nakikita mo na yung happiness sa sarili mo, na binuo mo to sa sarili mo. Nagkakaroon ng new beginning, lalo na guys, pagdating sa source of income, kasi yung focus ng energy mo sa bottom of the deck is inheritance, financial security, and family. So, pinaka-main focus mo is yung pamilya mo, pinagtutuunan mo ng pansin ngayon, guys, is yung pangangailangan ng family mo. Kumbaga, sila yung mas pinaprioritize mo dito sa malinaw na nakikita ko dyan. And since the Fool, etong energy na to, masaya ka na na-enjoy mo na ulit. Parang nagsi-self-love ka na dito. So, kung tatanungin nyo guys, baka hindi na talaga to love. Kasi baka na fall out of love ka na. Okay, like, wala ka nang nararamdaman habang nandun ka sa relasyon, nakakita mo na parang unti-unti ka nang napapalayo. Kasi, guys, eto temptation na yung nakikita ko dyan. So, pag yun yung lumabas, parang ino-open mo na yung sarili mo sa iba. Pwedeng nag-i-stay ka na lang dito kasi parang pagtsatsyagahan na ba yung tawag doon. Baka kasi pinagtsatsagaan mo na lang si person. Pero to guys, since yung pinakauna ng reading natin is the Tower. Yun yung pinaka-overall energy guys. Ibig sabihin yan guys is ending na. Okay, patapos na to. Tapos ka na doon sa pagiging tanga. Tapos ka na doon sa pagiging martir. Na-overcome mo na siya. Okay? Nagpo-focus ka na dito sa sarili mo. Mas nakikita mo na yung peace of mind mo. Mas, nakukuha mo na kasi yung nakukuha mo na yung new beginning. Nakukuha mo na yung success sa sarili mo. Na parang nasabi mo sa sarili mo na hindi pala talaga siya yung kailangan mo. Okay? Na mas kailangan mo pala dito is yung sarili mo. Kinaya mo na. Tingnan natin. Okay. Kanina po itong love reading. Kanina itong love reading, spirit guide. Additional message.
Okay, so ito guys, Ace of Swords. Ito muna tayo. New ideas, breakthrough, realizing the truth. Diba? Yun ang sinabi ko guys, overall energy. Sabihin, nagkakaroon ka ng realization. Okay? Yung nare-realize mo na yan guys, yan na yung totoo. Dati kasi, nabubulag ka pa. Pero ngayon kasi guys, mas nakikita mo na kung ano yung totoo. Sa hindi, mas nakikita mo na kung ano yung parang nakikita mo na kung ano yung worth mo dyan eh. Nakikita mo kung ano talaga yung totoong trato sa inyo and kung ano talaga yung intention sa inyo ng person mo. Kung makikita mo na dito yung Emperor, medyo matigas nga si person. Like, may paninindigan. Hindi lang guys paninindigan. Lagi niya guys sinusunod kung ano yung nararapat, no? Ano yung gusto niya. Ano yung totoo para sa sarili niya. And like, hindi siya makikinig sa mga advice mo. Hindi siya makikinig sa mga sinasabi mo. Kasi ang mahalaga dito kay person is kung ano yung mahalaga para sa kanya. Kasi emperor siya. Pero friendly yan ha. So, yun naman guys, wala kang masasabi sa person mo. Kasi madami siyang connection. Marami siyang kaibigan. Marami nagmamahal sa kanya. Okay? Pero sa ngayon, medyo dumedepende nga to sa inyo eh. Pinapakita niya lang na strong siya, pero deep inside, nakadepende siya sa inyo. Tignan pa natin. Additional message. Additional message, spirit guide. Meron tayong 6 of coins. Ayan, charitable. Ano sabi? Giving, shared wealth, generosity. So, yon. Siguro isa to sa mga nare-realize mo. Parang gusto mo kasi dito is mag-share kayo, no? Kumbaga magkaroon ng give and take. Parang ang gusto mo dyan mangyari is same energy yung nakukuha mo sa kanya. Kung ano yung effort na ginagawa mo sa kanya. Parang dapat ganun din yung binibigay niya sa inyo. Pero kasi isa yun sa mga nare-realize mo dyan since 6 of coins yan, guys. Nag-aantay ka ng balik eh. Nag-aantay ka ng kung yung gagawin niya dun sa connection yung dalawa. Nag-aantay ka dito ng parang kung ano yung ma-realize niya sana dun sa relasyon. Sa ngayon kasi wala akong nakikita dyan kay person. By the way, tignan pa natin. Para wala kang aasahan dito. Okay, ano po itong the devil? Ano po itong the devil spirit guide? Meron tayong 3 of coins, collaboration, focus, effort, common goals. Ayan o. Ibig sabihin may tumutulong sa inyo, may nakakausap ka sigurong iba, no? Hindi dahil, nai-inlove ka na sa iba, hindi naman yun ang pinaka-reason kung bakit parang na-fall out of love ka na. Siguro kasi yung trato niya sa inyo, emperor siya. Trato niya guys, walang pagpapahalaga. So, kaya nahuhulog ka sa iba. So, kung makita nyo guys, nandito yung 3 of coins. Collaboration, focus, effort, common goals. May darating dito guys na person na parang lagi mo makakausap. Then, baka mahulog yung loob mo sa taong to. Okay? Yung pagpapatawa, alam mo yon iba eh. Yung kilig na hinahanap mo noon, na parang akala mo sa sarili mo na wala na, pero nandito pa pala. Okay, may ibang tao magpapa-experience sa inyo niyan. Magpaparanas sa inyo niyan. Tingnan natin. Okay, ano tong the Fool? Ano po yung the Fool? Meron tayong King of Swords, intelligence, head over heart, logical. Ayan, no? Ibig sabihin, ngayon, mas pinapagana mo yung isip mo kaysa puso mo. Mas nagiging logical ka na doon sa sitwasyon. Kasi King of Swords ka na dito, matalino to eh. Okay? Yun nga lang guys, sa nakikita ko guys, since the Fool to, inaaral mo yung sitwasyon eh, na dapat ba talagang maghanap ng iba or mas maganda mag-self-love? Marami kang marirealize dito guys. Okay? Titignan pa natin. Okay, dalawa itong lumabas. Ano yung Ace of Sword? Okay. So, judgment. Ayan o. Ibig sabihin, maraming tao guys nakakapuna.
Maraming tao ang nakakapansin na may mali dun sa relasyon nyo, na parang mas ikaw yung nagbigay kaysa dapat siya. Makikita mo na parang wala siyang paninindigan, makikita mo na parang wala siyang tawag dito guys, wala siyang responsibilidad siguro sa inyo. Yun yung lagi niyang tinatatak sa sarili niya. Kasi ngayon makikita mo parang mas nagbibigay siya dun sa pamilya eh. Mas nagbibigay siya sa ibang tao, sa mga kaibigan niya, or kahit na kanino. Tapos parang ang dating sa inyo, parang hindi mo to kailangan. Okay? Kasi ikaw, kaya mo naman sa sarili mo eh. Kaya mo naman yung sarili mo eh. So parang ang dating sa akin, parang pinabayaan ka niya na, bilhin mo yung gusto mo, gawin mo yung mga gusto mo. Bahala ka na kung anong gusto mo. Kasi kaya mo naman eh. May pera ka. Ganon siya kalakas eh. Ganon kalakas yung tingin niya sa inyo. Na parang eto para na sa iba to kasi sila wala naman sila eh. Ngayon parang ang unfair nung nangyayari. Yan. Okay, tingnan natin. Additional message. Again, unfair yung nangyayari. Malakas yung energy ng earth sign dito ha. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong I'm worthy of the love of seek. Of the love I seek pala, sorry. So, yan. Ito yun, no? Kasi pwede may mga sinasabi siya sa inyo na, ay, wala na magkakagusto sa inyo. Ako na lang magtsatsaga sa inyo. Parang ganon. Then, parang na-realize mo nung may mga na-in-love, maraming humahanga sa inyo na parang, wait, worth it pa pala ako. Kasi napanghinaan ka ng loob eh. Ginawa niyang mahina yung loob mo. Okay, ayan o. Then parang pinakinggan. Parang pinakinggan mo siya. Parang baka nga tama siya. Okay, so meron tayong love shouldn't feel this heavy. Ayan. Ibig sabihin guys, parang kung mahal ka nung taong yan, hindi mo dapat nararamdaman yung ganitong klaseng bigat. Or hindi ka dapat parang lumilipad yung isip mo. Hindi dapat parang malungkot yung nararamdaman mo. Or dapat same vibration. Okay, kung mahal mo siya, dapat mapifeel mo yon. Mapifeel mo rin na mahal ka niya. Pero hindi nga siya guys same. Meron tayong each small step carries you forward. Ayan o. Ibig sabihin yan guys, pag na-realize mo daw na parang ito na yung time para mag-self-love ka, parang unti-unti ka nang makakaalis dyan. Unti-unti mo guys, mamahalin yung sarili mo. At hindi mo na talaga kailangan tong taong to. So though, yun na nga guys, wala ko nakitang pag-aaway dito. Pero more on, umiikot to sa isip mo ngayon. Nare-realize mo habang lumilipas yung panahon. Na parang, ayan. May gamo-gamo, sorry guys. Para kasi ako guys pusa, makakita ako ng ganyan. Ganun. So yan, parang marirealize mo na parang ito na yung time para sa sarili mo. Okay, tingnan natin. Meron tayong time apart can bring us closer. Ayan. So guys, ang sinasabi dyan guys, parang matitempt ka talaga, may temptation or merong ibang taong mapapalapit or lalapit sa inyo. Yun po yung nakikita ko dyan, guys. And nakikita ko na parang mabibigyan, siguro mabigyan ng hustisya yan or again, parang mapapasabi ka na iba yung naramdaman mo sa taong to. New person, guys, yung nakikita ko. Okay, kasi parang sa araw-araw na kausap mo to, sa araw-araw na may interaction kayo, unti-unti ka nahuhulog and unti-unti mo nababaliwala yung person mo. Hindi dahil sa physical eh. Okay, hindi dahil may tsura yung person mo at yung pipiliin mo, hindi. Piling ko sa ugali ka tumitingin ngayon. Na parang ugali ang mahalaga ngayon. Totoo naman yun guys, sa totoo lang. Huwag nyo na guys, i-normalize na porque maganda yun, gwapo yun. Sa panahon ngayon guys, habang lumilipas yung panahon, guys, ito sabihin ko sa inyo, once na mag-asawa kayo, piliin nyo yung magandang ugali. Okay? Pag masama yung ugali, guys, huwag nyo na tong i-pursue. Okay? Mahirapan ka lang. Masasaktan ka lang.
So, tignan natin. Doon tayo sa nararamdaman ng person mo sa'yo. Pasensya na sa mga sasakyan. Ayan, madami kasi sasakyan dito. Tabi kami ng daan. Tignan natin. Okay. Additional message. Doon tayo sa nararamdaman ng person mo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Ano yung nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon? Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Five of Wands? Conflict, clash of egos, fight. Ibig sabihin, parang lagi siyang galit. Ganun siya makipag-usap, no? Siguro yung iba sa inyo, once na kinakausap mo tong taong to, parang ang dating, walang respeto kung kausapin ka. Masakit siya magsalita, or normal, yun yung impression niya siguro. Okay? Ganun siya, guys. Ano ba tawag? Basta parang ganun yung ugali niya kasi. And, nai-apply niya sa inyo. Then, ikaw parang, nasasaktan ka kasi pag naririnig ng ibang tao, eh. Okay? Parang okay lang naman kung tayong dalawa. Parang ganun. Pero kasi may ibang taong nakakarinig. Parang isa yun sa parang nahihiya ka, nasasaktan ka. Then, ano na lang iisipin ng ibang tao, di ba? Tingnan natin. Additional message. Meron tayong the High Priestess. Sacred knowledge, divine, feminine, unconscious mind. Oh. High Priestess, may nararamdaman siya, guys, kakaiba sa connection nyo. Parang may nagbago sa'yo. So, nafe-feel ka na niya. Okay, parang ino-obserbahan ka lang. Ingat ka ha, kung ano man yung ginagawa mo, guys. Pinag-ingat kita. Kasi parang ino-obserbahan ka nitong taong to. The High Priestess na yan, no? May kakaiba siya nararamdaman sa'yo. Okay, na parang napapaisip siya, bakit nag-iba ka ngayon? Like, ba't ina-approach mo na yung pagsasalita niya? Bakit nagiging ano ka na, defensive ka na? Pero parang dinadaan mo naman sa maayos na usapan. Tignan natin. Additional message. Meron tayong Ace of Wands, breakthrough, inspiration, new direction. So, ayan, new beginning. So, nakikita ka niya na someone na may potential, maraming opportunity dumarating sa inyo. Parang blessing ka na dumating sa kanya. Ganun ka nakikita nitong person mo. Someone na parang kung ikaw ipipiliin niya o ikaw pupuntahan niya, guys, magkakaroon ng direction sa buhay niya. And, marami ka na ituturo sa taong to. Ganon yung nakikita ko sa kanya, guys. Tignan pa natin. Additional message. Seven of Cups. Nararamdaman niya sa inyo, guys. So, pag sinabing Seven of Cups, maraming opportunity. Nakikita ka niya na someone na pinapantasya kanya. Kumbaga, ang daming ang daming distraction, ang daming nasa harap niya, ang daming niyang iniisip, ang daming niyang gusto unahin. Pero ikaw yung una niyang nakikita dito kasi ikaw yung someone na parang pinagdarasal niya talaga. Or gusto niya talagang makasama. Pero yun na nga, guys, since nararamdaman niya na parang may something, may nagbago sa inyo, parang tahimik itong relasyon nyo, guys. Ganon siya. Mararamdaman parang naging cold, nag-uusap, may lambingan din naman, pero mas alam niyo na kung ano yung gusto nyong mangyari. And ganon din siya. Okay? So, parang ano ba to? Relasyon na to, guys, parang silent, siya, no? Killer. Silent killer ba tawag? Oo. Parang tahimik na, gumagawa na pala ng pasabog. Ganon. Meron tayong Queen of Wands, passionate, take charge, energetic. Okay, so yun na nga, guys, yung sinasabi rito.
Okay? So, parang, ikaw yung laging nagpa-first move, ikaw yung laging gumagawa ng plano, parang napagod ka na sigurong bitbitin itong taong to. Oo, napagod ka na ikaw na lang yung lagi nagpaplano sa kung anong dapat niyang gawin sa buhay niya. Kasi yan na nga yung nakikita ko dyan, oh. Nakikita ka niya ng someone na passionate, eh. Maraming idea and maganda yung mga iniisip mo. Ayun. Sige, tignan pa natin, ha. Ano yung nararamdaman ni person? Ano yung nararamdaman ni person sa inyo? Meron tayong your mind. I get so pissed knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah, I don't care. I want the world to know your mind. So, ramdam mo naman pala eh, na parang mahal ka naman niya. Pero guys, kulang. Nakukulangan ka sa pagmamahal. Parang daming frustration. And ayan no, pinagmamalaki ka niya. And meron siyang plano pagdating doon sa relasyon, guys. Pero hindi mo masyadong ramdam. Oo. Meron tayong mother wounds. My mother is a big influence on my behavior now as an adult. I have challenges with connecting to the divine feminine energy with me and externally. So, ibig sabihin guys, pwedeng naging kalaban mo din siguro yung magulang nito. Naramdaman mo na parang hindi ka nagustuhan nung una. And I think, malaking impluwensya eh. Baka sinunod niya to, yung decision na to. Okay, showing out, I'm acting like I don't care about what happened between us, but I just want to appear unbothered. So, yun na nga guys, no. Pwede kasi na cold siya dun sa relasyon, hindi siya nagpapakita ng affection, parang wala lang. Parang napabayaan ka talaga nitong tao to, kasi parang wala lang talaga. Pero guys, sinasabi niya dyan, hindi lang daw siya showy. Pero mahal ka niya. Mukha lang wala siyang pakialam, pero mahal ka niya. At may pakialam siya sa kung ano yung mga nangyayari. Meron tayong unclear. I don't know how I feel about this connection. Ayan o. Naguguluhan na siya sa inyo. Parang feeling niya, guys, ang labo-labo nitong relasyon na to. May mga bagay na parang hindi naging klaro sa kanya. Parang bakit ka nagkakaganyan? Na hindi niya malang, guys, nakikita ko ni mali sa kanya. Tatanungin ka pa talaga. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Diba? Piling ko naman guys, itinatama naman niya yung mga pagkakamali niya. Pero guys, huli na eh. Alam niyo ba yon? Yung the damage has been done. Wala na eh. Nagawa mo na eh. Nasaktan mo na ako. Parang ganon. Nagkamali ka na eh. Mahirap nang ayusin, no? Kahit sabihin natin guys na matagal na. Nasa, ano mo na eh. Nasa sistema mo na yung mga ginawa nitong taong to. Meron tayong, will you listen? There is so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? So, yun na nga. Sinasabi niya dito, guys, parang pinapakinggan mo daw ba yung mga sinasabi niya, yung mga plano niya doon sa relasyon. Parang hindi mo na daw siya, guys, pinapakinggan. Alam mo, nagpaplano siya, pero ang dating sa inyo, pang weak yung mga plano niya. Okay? Puro lang siya salita, puro siya plano, pero wala naman siyang sinisimulan. Tignan natin. Additional message. Meron tayong I bury myself in work to forget you. Ayan. Workaholic si person, no? Minsan nakakalimutan ka niyan. Nakalimutan kang kausapin. We need to let each other go. Ayan. Siya pala yung parang umaalis na. Parang ramdam mo eh, na siya yung unang naging cold doon sa relasyon. Kasi sinabi niya parang, sige, let go na natin yung isa't isa. Meron tayong I hide behind material things. So, titignan naman natin guys sa energy mo. Okay, zodiac sign. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, Cancer. Sa side ni person yan guys, sa Gemini, Taurus, Aries, and Leo energy. Sa side ni person, then Cancer energy. Sa side yan ni person guys. Okay. Doon tayo sa energy mo. Okay.
Ano yung nararamdaman mo? Two of Coins. Priorities, finding balance, managing resources. So, yun. Hindi mo kasi maramdaman na parang pinapriority ka niya. Na parang, pag sa ibang tao, ang bilis-bilis niya. Bakit pagdating sa inyo, ang dami niyang sinasabi or ramdam mo na wala siyang pakialam. Ayan. So, yun na naman yung gusto mo na parang masyado kasing unfair. Meron tayong collaboration, focus, effort, common goals. Three of Coins. And hurt touch, trauma, and sorrow. So, yun na nga guys, Three of Swords eh. Marami kang trauma ang pinagdaanan sa taong to. Tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, Cancer, and Aries energy. Last, Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, Virgo, and Aries energy. So, in the near future, saan na kayo papunta? In the near future, saan na pupunta tong relasyon na to? In the near future. New love. O, diba? Separation. Possible na maghiwalay kayo. May in love ka sa iba. So, choice nyo na lang talaga guys kung i-workout nyo to. Kasi sinasabi rito, may chemistry pa rin eh. Pero, alin lang sa dalawa, pipiliin mo sa new person or pipiliin mo maghiwalay na lang kayo. Parang wala rin naman maghiwalay, pipiliin mo bago, diba? So, parang sinasabi lang dito guys, maghiwalay kayo, pipiliin mo sa new person or pipiliin mong i-workout to. Okay, alin lang yan sa dalawa. So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po, let God bless and love you all. Bye-bye!